Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 14. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Faith and the will of God. So may kaugnayan po ang kalooban ng Diyos sa pag-exercise natin ng ating pananampalataya, lalong-lalo na po sa pananalangin. At alam niyo po dito sa verse na ito malinaw na dapat alam natin ang kalooban ng Diyos. Kasi sabi dito, kailangan humingi tayo ng naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya imposible po yung kaisipan na hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Kailangan alam natin ito para sa ating pananalangin, meron po tayong katiyakan. At bakit mahalaga po yun? Kasi yung pananampalataya po, ang sabi sa Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kailangan po pag nananalangin tayo, tiyak sa ating puso yung ating mga hinihingi. Sabi nga dyan, sure, certain. Kung hindi, walang pananampalataya po dun sa ating pananalangin. Kaya sa James chapter 1 verse 6, sa sinasabi dyan, kung hihingi tayo ng nag-aalinlangan, ang sabi ng Biblia, hindi tayo tatanggap mula sa Panginoon. Sabi sa verse 7 and 8, that man should not think he will receive anything from the Lord. So malinaw po yun mga kapatid kasi sabi diyan, he is a double-minded man, unstable in all he does. So ibig sabihin kailangan alam natin sa ating puso kung ano yung ating hinihingi sa Diyos at sa pamamagitan po niyan may exercise natin yung ating pananampalataya. So yesterday, nabanggit ko po na pagka nananalangin tayo, Holy Spirit, tinutulungan tayo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 27, the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Bakit kailangan pang mag-intercede ng Holy Spirit sa ating mga panalangin? Kasi marami sa ating kahit Kristiyana nakakapanalangin tayo ng mali. Bakit tayo nakakapanalangin ng mali? Kasi maraming Christian po hindi pa taglay-taglay yung renewed mind na sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2. Kapag tayo po ay na-transform sa pamamagitan po ng renewing of the mind, matutuklasan natin what is good, what is pleasing, and perfect will of God sa ating mga buhay. So kadalasan po dahil sa katamaran natin magbasa ng salita ng Diyos araw-araw o manalangin ng ginagamit po natin yung mga verses ng salita ng Diyos o mga pangako ng Diyos sa ating buhay, yung panalangin natin ay nagiging mali. At dito, nag-intercede nga ang Holy Spirit, tinutulungan tayo para ituro sa atin yung pong tamang panalangin. Malinaw po sa Biblia, sinasabi naman ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban. Example po, sa panalangin ng Panginoong Jesus, na itinuro niya sa mga alagad. Sa Matthew chapter 6, verses 9 to 13, ang interpretation ng marami dyan, yung panalangin na, thy will be done, yung panalangin na yun, parang, ang meaning sa marami, Lord, bahala ka na. Sa unang tingin, parang tama, kasi, oo nga naman, Diyos lamang nakakaalam ng mabuti para sa akin, kaya Lord, bahala ka na. Pero kung mapapansin niyo po, yung panalangin na yun ay kulang. Bakit po? Kasi meron po kalooban ng Diyos dito sa lupa na gaya ng sa langit. Tandaan niyo po yan. Yun po ang sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. For example po, kalooban ng Diyos na di ka magutom. Kaya araw-araw dapat humingi ka ng daily bread, pagkain sa bawat araw-araw. Alam niyo po kung matututunan lamang po ito ng maraming Kristiyano, walang magugutom sa atin sa bawat araw. Kalooban ng Diyos na tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, gayon din naman yung tayo magpatawad. Kung matututunan lamang natin ito, walang mamumuhay sa atin in condemnation. Laging malaya tayo sa condemnation o dun sa panunumbat ng kaaway sa ating mga buhay. Mamumuhay tayo ng malaya rin dahil nakapagpatawad tayo daily. Kasi kalooban ng Diyos yan At sabi ng Biblia, kalooban na tayo proteksyonan.
laban sa mga tukso't mahigpit na pagsubok. Ano po? Kaya everyday po, hihingi natin yung protection ng Lord. Maraming tao maalis ng bahay, hindi humihingi ng protection sa Panginoon. Maiiwasan natin yung mga maraming aksidente. Ano po? Yung mga mahihigpit na problema at pagsubok. Ako po everyday, pinagpipray ko po yan eh. Ilayo ako sa mahigpit na pagsubok. Kita po ninyo, ilan sa atin nagpipray ng ganyan? Ano po na humihingi tayo ng protection sa Panginoon. At ang sabi dyan, deliver us from evil. Araw-araw dapat humihingi tayo ng deliverance mula sa Panginoon. Kasi gusto ng Lord na tayo ma-deliver sa ating mga problema, sa gawa ng kaaway. Ano po? Everyday po yan. Gusto ng Lord mamuhay tayo ng merong freedom. Ano po? Kaya pwede tayong humingi ng deliverance. Pero marami sa atin hindi nagpipray ng ganyan. Akala natin yung problema pa nga ay nagmumula sa Panginoon. Sabi ng iba. Ano po? Hindi po. Sabi ng Panginoon ilayo tayo sa masama eh. Yun ang dapat na panalangin natin eh. Paano mangyayari yung masama yung nagmumula sa Panginoon? Di po ba? Kaya ang ating Panginoong Hesus, naririto po siya sa lupa. Siya po yung embodiment ng will of God. Kung ano yung nais ng Diyos na maganap sa buhay ng tao, ginanap ng Panginoong Hesus yan. Nagpalaya siya ng buhay, nagpatawad siya ng kasalanan, nag-provide siya sa mga nagugutom. Po, nagpagaling siya ng mga may sakit at nagpalaya siya ng mga buhay na inaalipin ng dyablo. Kaya dito maintindihan niyo po, kung babasa lang tayo ng Biblia, malalaman naman natin talaga yung kalooban ng Panginoon. At ito pa po, ang sabi sa John chapter 15, verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. So, paano natin hihingin yung mga bagay-bagay na gusto natin sa Panginoon? Kailangan manatili muna tayo sa kanyang mga salita. Bakit kailangan manatili sa mga salita ng Panginoon? Para tiyak sa ating puso kung ano yung kanyang kalooban sa ating buhay. And yesterday, binanggit ko nga po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Ang sabi dyan, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Siguro magtatanong kayo, Pastor, ano ba yung mga maling prayers? Bigyan ko kayo ng ilang mga example. Unang-una dyan, yung pagka nananalangin tayo ng masama para sa ating kapwa. Maraming mga taong ganyan. Ano po, pag kami nakagalit sila, Panginoon, turuan mo nga ng leksyon yung taong yan. Ano po, mali po yun. Kasi we should bless people, hindi po mag-curse. Ano po, lagi niyong tatandaan. Kahit ginawang kayo ng masama, i-bless niyo pa rin ang tao. So mali po yun na maghahangad kayo ng masama para sa inyong kapwa. Ano po, asking God for the wrong things. Example, Lord, patamain mo naman ako sa loto. Yan. Para pagka nagkaroon ako, mag-share ako. No? Mga maling panalangin po yun. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos na magsugal ka. No? Hindi kalooban ng Diyos na yayaman ka sa pamamagitan ng pagsusugal. Doon pa lang makikita na humihingi ka ng mga maling bagay at ang may maling motibo. Ano po? Ito madalas ko naririnig sa mga nagpa-pray over sa akin. Kaya sabihin nila, Pastor, sana ako na lang ang magkasakit. Huwag lang yung mahal ko sa buhay. Kapatid, huwag mo hingin sa Diyos na magkasakit ka. Pinagaling ka na nga ng Panginoon eh. Inako niya na yung mga karamdaman natin at yung mga suffering na para sa atin. Pero yung ibang mga Christian, sasabihin natin, ay gusto kong mag-suffering dahil alam ko sa suffering maluluwalhati ko si Lord. Kapatid, mag-iingat ka sa mga ganong panalangin. Baka mamaya marinig ka ng dyablo, padalhan ka ng sangkatutat ng sakit at suffering. Huwag mong hihingin yan. Gusto nga ng Lord sabi, pag-adya ka sa lahat ng masama, ikaw naman gusto mo. Ikaw mismo yung maghirap, magka-experience ng suffering. Maling panalangin yun. Di ba? Pag-pray mo, pag-adya ka ng Diyos sa lahat ng masama. No? Marami pong ganyan kung manalangin. Kaya mag-iingat po kayo. No? Minananalangin naman na pinapanalangin nila yung binigay na ni Lord. No? So, ano-ano ba yung pastor? Example, peace. Love, joy, binigay na ng Lord yan. Huwag mo na sasabihin na, Lord, penging peace, penging love, penging joy. Kung ikaw ay born again child of God, taglay-taglay mo na yan sa iyong puso at sa iyong buhay. Kaya manalangin ka ng mga bagay na yung hindi mo pa tinatanggap mula sa Panginoon. Pero yung ibinigay niya na sang ayon sa kanyang salita, kailangan ipamuhay mo na lang yon.
i-apply mo sa iyong buhay. So nakita nyo na, no? Marami pa tayo talagang dapat matutunan sa salita ng Diyos. At alam nyo po, para sa akin, ano po, kung merong pangako sa Biblia, no? At ang pangakong yan, even in the Old Testament or nasa New Testament, ang sabi ng Biblia, pwede nating angkinin po natin, mga kapatid. Kasi yan po isang ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero higit sa lahat, dapat sumasang-ayon din ang ating buhay kung tayo ay nananalangin. Kasi sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man availeth much. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.